Isang mapagpalang gabi ng November 6, 2024. Kabayan, maligayang pagbabalik dito sa akin channel. Narito po ang latest update natin ngayon sa Typhoon Marce. Pero bago po ang lahat, makikisuyo lamang po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon. Kabayan, ito pong Typhoon Marce na ating binabantayan ay unti-unti pong nagiging stationary o hindi po kumikilos at nananatili lamang po sa kanyang lokasyon o pwesto. Ito po ngayon ay nasa karagatan po ng east of northern Cagayan. To be exact, ang mata po nitong bagyong Marce ngayon ay namataan sa layong 295 kilometers east of Apari, Cagayan. Sa kasalukuyan, ito po ay may maximum sustained wind na abot na po ng 150 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro at ito po ay bumubugso ngayon na abot na po ng 185 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, kabayan, ito po ay patuloy na kumikilos pa westward sa mabagal na paraan. Unti-unti na rin po itong nagiging stationary o humihinto po, kabayan, sa kanyang lokasyon. Kaya naman, kabayan, asahan natin bukas November 7. Ito pa rin po ay nasa layong 200 kilometers east of Apari, Cagayan. Patuloy na may maximum sustained wind na abot pa rin ng 155 kilometers per hour. Typhoon category, kikilos ng pa-west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So medyo mabagal po ulit. At pagdating sa hapon at sa gabi ng November 7, kabayan, asahan na ito po ay nasa over the coastal water na po ng Santa Ana, Cagayan. 155 km per hour pa rin ang maximum sustained wind. Category typhoon, kabayan, at patuloy na kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So talagang, kabayan, halos hindi po gumagalaw itong bagyong Marce sa kanyang kinaroroonan dahil ang bagal-bagal po talaga ng pagkilos nito o pag-usad, kabayan. Kaya nga patuloy na inaasahan natin dahil nga sa mabagal na pagkilos nito ay posible po itong magtagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible nga pong umabot pa ito hanggang November 11 ng hapon kung sakasakaling magiging ganito at talagang mabagal ang usad ng bagyong Marce. Pero kung bibilis, kabayan, posibleng mag-exit na po ito ng Philippine Area of Responsibility by November 8. So ipanalangin natin, kabayan, na sana nga bumilis ang kilos nito at wag na nga pong tumama pa sa ating landmass. Pero sa ngayon, kabayan, meron pong nakataas na wind signal number 3 dito po sa may area po ng northeastern portion ng mainland Cagayan, particularly sa may Santa Ana at Gonzaga. So meron po tayong warning lead time 18 hours. After 18 hours, kabayan, mararamdaman na po ang malakas na hangin na dulot po nitong bagyong Marce dahil signal number 3 na po. Samantalang signal number 2 naman po dito po sa may area ng Batanes, ilang bahagi ng Cagayan, including Babuyan Islands, the northern portion ng Isabela, ganun din dito sa Apayao, the northern portion ng Kalinga, the northern portion ng Aurora, Ilocos Norte, the northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 po dyan sa mga nabanggit kong lugar at meron naman pong warning lead time na 24 hours. So after 24 hours, kabayan, mararamdaman na rin po ang malakas na hangin at malakas na ulan dulot po nitong bagyong Marce. Samantalang nakababa naman po sa signal number 1 dito po sa ilang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, the north, western portion ng Pangasinan, ilang bahagi ng Abra, ilang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ilang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and the northern portion ng Aurora. So meron po tayong warning lead time ng 36 hours, kabayan. Pagkatapos niyan, unti-unti na po natin mararamdaman ang malakas na buso ng hangin dulot po nitong bagyong Marce. Kabayan, sa patuloy po na paglakas nitong bagyong Marce, although nagiging stationary po ito, once na ito po ay gumalaw na at lumapit na po sa ating landmass, posible pong mas itaas pa po ang warning signal sa mga lugar na aking nabanggit kasi ang pinaka-maximum o peak na warning signal o wind signal
na itataas ay hanggang signal number 4 po kabayan. So atin po itong paghandaan. At ganun pa man kabayan, ngayong araw na ito may inilabas po na forecast pagdating naman po sa expectation natin sa pag-ulan na maaaring ibuhos nitong bagyong Marce. Ngayong araw, heavy to intense rain po ang mararanasan dito po sa may Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Moderate to heavy rain naman po sa may Batanes, Abra, Isabela, Aurora at Ilocos Sur. At bukas naman, by November 7, intense to torrential, mas malakas po ito kabayan na ulan na ibubuhos nitong bagyong Marce dito sa may Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense rain sa may Batanes, Abra at Ilocos Sur. Samantalang moderate to heavy rain naman sa may Isabela, Kalinga, Pangasinan, Mountain Province at La Union. Samantalang by Friday, November 8 kabayan, intense to torrential, mas malakas na buhos na ulan at mas maraming ibubuhos na ulan itong bagyong Marce sa may Apayao at Ilocos Norte. Heavy to intense rain sa may Ilocos Sur, ganun din dito sa Abra. Samantalang moderate to heavy rain sa may Batanes, Cagayan, Kalinga, La Union, Pangasinan, Benguet at Mountain Province. Pagdating sa rainfall advisory dito po sa mga lugar na apektado ng bagyong Marce. So patuloy pa po kitang i-update kabayan sa anumang pagbabago nitong bagyong Marce, pero inuulit ko kabayan, ito po ay nagiging stationary, halos hindi po ito kumikilos, kaya posible po itong magtagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantalang kabayan, patuloy po nating i-monitor at tayo po ay maghanda dahil this coming week kabayan, meron pa tayong inaasahan na mga panibagong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. May latest update o forecast po dyan ang Pag-asa, na kung saan may katamtaman tsansa na may mabuo pang panibagong bagyo sa loob ng PAR. So by November 6 to 12 kabayan, posible kabayan habang umi-exit si bagyong Marce, may papasok pong panibagong bagyo sa PAR, samantalang meron naman pong nakaabang na panibagong bagyo sa labas ng PAR. And by November 13 to 19 kabayan, itong panibagong bagyo na dalawang sinusubaybayan natin o binabantayan kabayan, siya naman pong nasa loob ng PAR. So makikita natin kabayan, mukhang masasandwich na naman po ulit sa panibagong dalawang bagyo na papasok by next week po, November 13 to 19, itong ating bansa. Kaya ito po ang ating paghandaan at ipanalangin natin na sana hindi po ito malakas at higit sa lahat sana kung maaari ay malusaw na lang po ito at wag na pong pumasok sa Philippine Area of Responsibility upang unti-unti pong makabangon ng ating mga kababayan na talaga namang naapektuhan nitong bagyong Marce. Kaya muli kabayan, patuloy pa kitang i-update. Makikisuyo lamang po ulit ng like and subscribe at pahit na rin po kabayan ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon tungkol dito kay bagyong Marce. Ingat tayo kabayan, have a safe night po sa lahat.